Marso 2025, ang buong Kamaynilaan ay nyanig ng isang krimeng hindi mapapatawad. Isang kaso ng pagpatay na sumira sa lahat ng moralidad at nagpadurog sa ugnayan ng isang pamilya. Isang kaawa-awang ina ang bumagsak sa kamay ng taong minsang tinanggap niya ng bukas palad at itinuring na parang sariling anak. Ang nakakakilabot na karahasan ay perpektong itinago sa likod ng maskara ng isang bata, inosente at masunuring manugang. Anong motibo ang nagtulak upang maging isang malamig at walang awang mamamatay tao ang isang manugang? At saan hahantong ang nakakakilabot na trahedyang ito sa pamilya? Madaling araw ng ika-5 ng Marso. Isang kakaibang amoy ang gumising kay Mang Danilo ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Hindi ito ang amoy ng burak mula sa Ilog Pasig pagkatapos ng high tide kagabi. Hindi rin ito ang malansang amoy ng mga bagong huling isdang kanduli. Ito ay isang amoy na sadyang kakaiba. Ang matamis ngunit nakakasulasok na amoy ng kamatayan, tumatagos diretsyo sa lalamunan, kumakapit sa hangin, ang amoy ng naagnas na laman na pilit ikinubli. Sa halos buong buhay niyang karanasan sa pagiging bangkero, alam ni Mang Danilo na ito ang amoy ng kamatayan. Kamatayang hindi natural. Sinundan niya ang nakakakilabot na amoy, dahan-dahang lumapit ang kanyang bangkang dimotor sa isang malaking barge ng buhangin na may numero sa tagiliran na 0-7-7. Isang tahimik na dambuhalang bakal na iniwang parang isang ligaw na sementeryo. Ang tanawing sumalubong sa kanyang mga mata ay nagpatayo ng kanyang balahibo. Sa gitna ng barge kung saan ang patong ng buhangin at putik ay basang-basa pa ng ulan kagabi, may isang tumpok ng lupa na tila hindi natural. Hindi iyon ordinaryong tumpok ng buhangin, kundi isang hukay na tinabunan ng pabaya at nagmamadali. Sa ibabaw nito, isang kawan ng mga berdeng langaw ang maingay na umaaligid, kasing kapal ng itim na karpet na sumasayaw sa sayaw ng kamatayan. Hindi lang sila umaaligid, tila sila ay umaatungal. Ang mga kalyadong kamay ni Mang Danilo ay matinding nanginig. Alam niyang nakatuklas siya ng isang nakakakilabot na sikreto. Binasag ng sirena ng mga sasakyan ng pulisya ang katahimikan. Mabilis na kinordon ang lugar. Nagsimula ang paghukay sa isang nakakasakal na katahimikan. Ang bawat mabigat na pala ng basang buhangin na inaangat ay nagbubunyag sa katotohanang mas malagim pa kaysa sa anumang tsismis sa barangay. Nang maalis ang patong ng buhangin at putik, ang masangsang na amoy ng kamatayan ay napakatapang kaya't maging ang mga pinakamatatapang na kalalakihan ay napilitang lumingon sa iba. Pagkatapos, isang piraso ng madilim na telang duster na floral ang lumitaw. Kumupas na ang kulay nito at mahigpit na nakadikit sa malambot na bagay sa ilalim. Hindi na nila kailangang maghukay ng mas malalim. Ang bangkay ay inilibing ng napakababaw. Tila ba ang salarin ay kumilos sa sobrang pagpanik at gusto lang itago ang krimen sa lalong madaling panahon. Nang malinis ang buong patong ng buhangin, ang tanawing tumambad ay nagpabigla sa lahat. Ang biktima ay isang babae na walang awang itinapon sa mababaw na hukay na iyon. Siya ay nakahiga sa isang nakabaluktot na posisyon, bali at hindi natural. Ang parehong mga kamay at paa ay mahigpit na nakagapos ng puting nylon cord, bumaon ng malalim sa laman na nagsisimula ng mamaga at mangitim. Ang basang buhangin at putik ay nagpadikit ng mga damit sa kanyang katawan, kasabay ng pagtatago at pagpapakita ng huling kurba ng buhay na inagaw. Ang malaking basahan na ipinasak ng malalim sa bibig ng biktima ay lumobo at naiba ang hugis. Isang piping ebidensya ng huling sigaw para humingi ng tulong na tuluyang pinatahimik. Hindi ito libingan. Ito ay tapunan ng basura at ang biktima ay itinapon na parang isang walang buhay na bagay. Ang nakakapanindig balahibong kamatayan at ang malupit at padalos-dalos na pagtatapon sa bangkay ay nagbunsod ng bagyo sa opinyon ng publiko. Ang mga bulong-bulungan at haka-haka ay kumalat ng mas mabilis pa sa agos ng ilog. Ang pagkagapos ng napakahigpit ay tiyak na dahil sa personal na galit na sagad sa buto. Pumatay na nga, nag-abala pa ring maghukay para ilibing. Siguradong isang demonyong walang kaluluwa. Sa gitna ng kumpol ng mga tao na nalulunod sa takot at galit, walang nakakaalam na ang tunay na demonyo na kanilang sinusumpa ay maaaring nakatayo sa kanilang paligid o mas malala pa. Nasa isang lugar na nagpapatuloy sa normal na buhay na tila walang nangyari. Kaagad matapos matanggap ang ulat, ang Criminal Investigation and Detection Group, CID, ng Philippine National Police ay agad na kumilos.
Sa ilalim ng direktang utos ni Police Colonel Hector Santos, isang bihasang investigador, maraming grupo ang agad na ipinadala. Habang ang forensic team ay nagsasagawa ng autopsy upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan at mangolekta ng biological evidence, ang ibang pangkat ay nagsimulang suriin ang mga blotter ng mga nawawalang tao nitong mga nakaraang linggo. Alam nilang ang unang susi sa paglutas ng kasong ito ay ang matukoy ang pagkakakilanlan ng kaawa-awang babae. Hindi nagtagal. Nang hapong iyon, isang binata na nagngangalang Brian Villanueva, 30 taong gulang, ang dumating sa himpilan ng pulisya sa sobrang pag-aalala. Si Brian ang kaisa-isang anak ng may-ari ng pinakamalaking korporasyon ng mga herbal supplements sa Kamaynilaan. At ang kanyang inang si Luciana Villanueva, 57 taong gulang, ay halos isang linggo nang walang komunikasyon sa kanilang pamilya. Nang ipakita ang mga larawan ng mga ebidensyang natagpuan sa pinangyarihan, isang singsing na jade at napunit na tela ng pambahay na duster na suot ng biktima, biglang napaupo at nanghina si Brian. Namukhaan niya ang mga gamit na iyon bilang pag-aari ng kanyang ina. Ang kumpirmasyon ng pagkakakilanlan ng biktima bilang si Luciana Villanueva ay nagdulot ng pangalawang malaking pagkabigla sa publiko. Si Luciana ay hindi ordinaryong tao. Siya ay isang matagumpay na negosyante, isang malakas na babae, at haligi ng isang mayaman at respetadong pamilya sa Maynila. Kilala siya bilang matalino, mabusisi, at napakaingat sa kanyang trabaho at personal na buhay. Ang katotohanang ang isang katulad niya ay humantong sa isang malagim na wakas at itinapon sa ganoong nakakabastos na paraan ay hindi maisip. Sino ang magiging napakalupit sa isang matandang babae na walang mga kaaway sa mundo ng kriminalidad at may mataas na katayuan sa lipunan? Sa panahon ng interogasyon, si Brian ay nagbigay ng napakahalagang clue. Sinabi niya na ang kanyang inang si Luciana ay isang taong dedikado sa trabaho at pamilya. Bihira siyang lumabas ng mag-isa sa gabi. Ngunit mga 2 linggo bago siya mawala, ang kanyang pag-ugali ay naging kaduda-duda. Madalas siyang lumabas sa mga hindi pangkaraniwang oras, lihim na sumasagot sa mga tawag, at mukhang malalim ang iniisip at balisa. Sinubukan siyang tanungin ni Brian, ngunit isinantabi lamang ito ng kanyang ina at sinabing may kaunting personal na problema na kailangang ayusin. At ang pinakamahalagang detalye, ang smartphone ni Luciana ay nawawala. Iginiit ni Brian na ang kanyang ina ay hindi kailanman naghihiwalay sa kanyang cellphone. Ito ay isang hindi maihihiwalay na bagay kung saan niya itinatago ang lahat ng mahalagang impormasyon mula sa mga transaksyon sa negosyo hanggang sa mga larawan ng pamilya. Gayunpaman, sa pinangyarihan, hindi natagpuan ng mga pulis ang cellphone kahit saan. Ang designer bag, pitaka, at ilang iba pang mga alahas ay nasa katawan pa rin ng biktima. Halos inaalis nito ang teorya ng pagnanakaw na sinundan ng pagpatay. Ang salarin ay hindi kumilos para sa pera. Siya o sila ay kumilos upang magpatahimik, at ang kailangan nilang burahin ay ang mga lihim na nakaimbak sa telepono ni Luciana. Ang bilog ng mga suspect ay nagsimulang lumiit. Hindi na sa mga hindi kilalang tambay o kriminal, kundi direktang tumuturo sa mga personal na relasyon at madilim na lihim ng biktima mismo. Habang ang buong Kamaynilaan ay nalulunod sa takot at galit sa pagkamatay ni Luciana, sa marangyang mansyon ng pamilya Villanueva ay isang mabigat na kapaligiran ng pagluluksa ang bumalot. Si Brian, ang kaisa-isang anak, ay tuluyang nawasak. Ngunit sa kanyang tabi ay palaging may isang malumanay na figura na nag-aalaga sa kanya ng may buong atensyon. Siya ay si Andrea Reyes, 21 taong gulang, ang bagong manugang sa pamilyang iyon. Ang batang asawa na kinasal kay Brian 3 buwan pa lamang ang nakalipas. Ipinakita ni Andrea ang perpektong imahe ng isang masunuring manugang. Siya ay humagulgol ng walang patid sa panahon ng lamay. Paulit-ulit na nahimatay dahil sa labis na pagdadalamhati sa biglaang pagkawala ng kanyang biyenan. Inasikaso niya ang lahat ng gawain sa bahay, mula sa pagtanggap ng mga bisita at pakikipag-usap sa punerarya hanggang sa mga nobena, lahat ay ginawa ng perpekto at walang dungis. Sinumang makakita sa kanya ay tiyak na maaawa sa batang babae na kababahagi pa lamang ng pamilya, ngunit kailangan ng harapin ang ganitong napakalalim na trahedya. Madalas niyang inaaliw si Brian, pinapalakas ang loob nito para sa pamilya, at walang tigil na inaalala ang mga magagandang alaala tungkol kay Luciana,
kung paano siya minahal ng labis ng kanyang biyenan na parang sariling anak. Mahal na mahal ako ni Mama, Brian. Sabi niya, simula nang dumating ka, mas naging masaya ang bahay. Hindi ko inasahan na iiwan tayo ni Mama ng ganito kabilis, hikbi ni Andrea sa kanyang asawa. Ang kanyang anyo na puno ng kalungkutan, pagdurusa, at debosyon ay nalinlang ang lahat, kabilang na ang kanyang mga malalapit na kaanak. Ngunit ang mga investigador ay may ibang pananaw. Sa paningin ng publiko, si Andrea ay isang biktima na dapat kaawaan. Ngunit sa mata ng batas, walang inosente hanggat hindi napatutunayan. Isang maliit na detalye mula sa salaysay ng mga kasambahay ang nakatawag ng espesyal na pansin ng mga detektib. Ikinuwento nila na bagaman bago pa lang naging manugang, si Andrea ay madalas na nagpapaalam na umuwi sa bahay ng kanyang ina sa Tondo, may nila sa kadahilan ng homesick at hindi pa sanay sa kanyang bagong buhay bilang mayaman. Naintindihan ito ni Luciana noong una, ngunit ang pagdalas ng pag-uwi ng kanyang manugang ay naging kaduda-duda sa kalaunan. Tila mayroong nakatagong tensyon sa pagitan ng biyenan at manugang na hindi alam ng mga tagalabas. Samantala, ang cyber forensic team ay masigasig na nagtatrabaho upang matunton ang cellphone ni Luciana. Bagaman ang aparato ay maaaring nasira o itinapon na, ang otomatikong nakasync na cloud data ang naging gintong susi. Sa pamamagitan ng pag-trace sa kanyang account, natuklasan nila ang isang folder ng mga larawan at video na maingat na itinago. Nang buksan ito, ang lahat ay natigilan. Sa loob ay may serye ng mga larawan at video clip na kinuhanan ng palihim. Ang pangunahing tauhan ay walang iba kundi ang masunuring manugang, si Andrea Reyes. Ngunit hindi siya nasa bahay ng kanyang ina sa Tondo tulad ng kanyang sinasabi. Sa mga larawang iyon, si Andrea ay nakahawak kamay at nakayakap sa isang hindi kilalang lalaki sa iba't ibang eskinita, coffee shop at mga tagong motel. Ang lalaki ay mukhang brusko, ang katawan ay puno ng tatoo, at sa pamamagitan ng mabilis na pagkilala sa police database, kinumpirma ng mga detective na siya ay si Rico, 28 taong gulang, isang kilalang adik sa shabu. Walang trabaho at may maraming record sa barangay at presinto. Ang ebidensya ay napakalinaw, hindi inaasikaso ni Luciana ang mga personal na negosyo. Nagsagawa siya ng sariling investigasyon at natuklasan ang tunay na kulay ng kanyang manugang. Lihim siyang nangalap ng ebidensya marahil para ipakita sa kanyang anak o para maghanda sa pagpapawalang bisa ng kasal. Ang mga larawang ito ang naging sentensyang kamatayan niya. Naniniwala ang mga investigador na malaking posibilidad na nahuli si Luciana sa huling pagkakataong sinusundan niya sila. At upang patahimikin siya at itago ang bawal na relasyon, si Andrea at ang kanyang kalaguyo ay hindi nag-atubiling patayin siya. Ngayon ang perpektong maskara ng masunuring manugang ay nagsisimula ng mabasag. Ang hamog ng krimen na bumabalot sa pamilyang Villanueva ay malapit ng mabunyag. Sa hindi mapapasubali ang ebidensya mula sa cloud data, ang larawan ng dalawang salarin ay naging napakalinaw, sina Andrea Reyes at Rico. Ang plano para sa pag-aresto ay binuo ng detalyado at may matinding pag-ingat. Alam ni Picol Santos na ang target ay hindi lang isa, kundi dalawa. At si Rico ay isang desperadong adik na maaaring lumaban ng walang habas kapag na-corner. Isang team ng mga investigador ang inutusang subaybayan ang bawat galaw ni Rico. Matapos magtago ng ilang araw, bigla siyang lumitaw sa isang makipot na eskinita sa Baseco Compound, isang lugar na kilala bilang bagsakan ng iligal na droga. Tila ang perang nakuha mula sa krimen ay naubos na sa bisyo, at ngayon siya ay naghahanap ng panibagong dose dahil sa withdrawal. Ang mga nakasibilyang detective na nagpanggap bilang mga tricycle driver at naglalako ng fishball ay pinalibutan na ang lahat ng daanan. Nang lumabas si Rico mula sa isang barong-barong, mapungay ang mga mata at mukhang lutang, ibinigay na ang utos na arestuhin siya. Dahil inatake ng biglaan, nanlaban ng matindi si Rico. Naglabas siya ng balisong mula sa kanyang bulsa at iwinasiwas ito ng walang pakundangan patungo sa mga pulis. Ngunit dahil sa mahusay na kasanayan ng mga operatiba, sa ilang mabilis na disarming moves, matagumpay nilang nakontrol ang adik, inagaw ang patalim, at malamig na pinusasan ang kanyang mga kamay. Sa presinto, bagaman matigas ang ulo noong una, sa loob lamang ng ilang oras na interogasyon at pagharap sa matatalim na tanong ng mga investigador, mabilis na sumuko si Rico at inamin ang bahagi ng kanyang mga ginawa.
Samantala, ang pangalawang operasyon ay nakatuon sa pangunahing utak, si Andrea. Ito ay isang psikolohikal na labanan na mas komplikado. Si Andrea ay nasa loob pa rin ng marangyang mansyon. Perpekto pa rin ang pagganap niya sa kanyang papel bilang mabuting asawa at masunuring manugang. Ang pag-aresto sa kanya sa loob mismo ng bahay ay magdudulot ng napakalaking pagkabigla kay Brian, na sa mga oras na iyon ay walang ideya na ang asawa niya ang mismong pumatay sa kanyang ina. Ang estratehiyang pinili ng Sid ay paalisin ang isda sa lungga nito. Sa hapon ng ika-12 ng Marso, isang investigador na nagpapanggap bilang tauhan ng isang telecommunications company ang tumawag kay Andrea. Ipinaalam nito na na-trace nila ang huling signal ng cellphone ni Luciana sa isang lugar malapit sa pantalan sa gilid ng Ilog Pasig, at inanyayahan siyang tumulong sa proseso ng pag-verify. Bagaman bahagyang naghinala, naniwala pa rin si Andrea na perpekto ang kanyang palabas at walang maghihinala sa kanya. Sumang-ayon siya agad at sinabi sa kanyang asawa na sasama siya sa mga otoridad upang maghanap ng karagdagang clue tungkol sa ina nito. Ang marangyang AV na minamaneho ni Andrea ay dahan-dahang lumabas mula sa gate ng mansyon. Wala siyang kamalay-malay na dose-dosenang peres ng mga mata ng detective ang nakabantay sa kanya. Nang makarating ang sasakyan niya sa isang tahimik na kalsada, dalawang unmarked na sasakyan ng pulisya ang biglang gumikit mula sa magkabilang direksyon, hinarangan ang kanyang harap at likod. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba si Pico Hector Santos, blanko ang mukha, at hawak ang warrant of arrest. Andrea Reyes, inaaresto kita dahil sa iyong pagkakasangkot sa pagpatay kay Ginang Luciana Villanueva. Sa sandaling iyon, ang lahat ng maskarang isinuot ni Andrea ay nadurog pira-piraso. Ang kanyang maganda at inosenteng mukha ay biglang namutla at nablangko. Hindi siya sumigaw, hindi lumaban tulad ng kanyang kalaguyo. Ang kanyang pagsuko ay nangyari ng lubhang nakakagulat. Nanatili lamang siyang nakaupo at tulala sa driver's seat. Nanlaki ang kanyang mga mata, tila nawalan ng kaluluwa. Ang kanyang dalawang kamay ay nakalailay na ng hihina. Marahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang darating din ang araw na ito. Ang kanyang nakakatakot na katahimikan ay mas nakakakilabot pa kaysa sa brutal na paglaban ni Rico. Ang demonyong may mukha ng anghel ay tuluyan ng dinala sa liwanag, iniwan ang katotohanang lantad, masakit at napakalupit. Sa loob ng interrogation room, ang lamig ng aircon ay hindi mapapantayan ang malamig na aura na nagmumula kay Andrea. Nakaupo sa harap ng mga pulis, sinimulan niya muli ang kanyang palabas. Umiyak siya, nag-iiyak sa tono ng boses na parang isang inosenteng biktima na sinisiraan. Sinisiraan po ako, sir. Adik si Rico. Hindi pa sapat na sinira niya ang buhay ko, ngayon pinaparatangan niya akong pumatay. Kapapakasal ko lang po. Mahal na mahal ako ni Mama. Paano ko magagawang saktan siya? Siya. Siya ang pumilit sa akin. Sabi niya kung hindi ako susunod, ipapakalat niya ang mga masiselang litrato namin sa asawa ko. Sobrang natakot ako kaya ako tumahimik. Siya ang pumatay kay Mama. Sumusumpa po ako. Ang pag-arte ni Andrea ay napakakumbinsi kung kaya't kung walang hawak na matibay na ebidensya, baka maniwala ang mga tao. Ngunit nanatiling tahimik ang mga investigador, naghihintay na matapos niya ang kanyang drama. Nang matapos magsalita si Andrea, binuksan ni Pico Santos ang isang malaking screen. Lumitaw ang video ni Rico, pagod na pagod at malungkot. Nakayuko siya, nanginginig ang boses, at sinabing si Andrea. Siya ang utak. Ako. Isa lang akong adik. Hindi ko yon magagawa mag-isa. Siya ang sumigaw ng, patayin mo siya o tayong dalawa ang mamatay. Ang mga kamay niya ay mas malakas pa kaysa sa akin. Siya ang humawak ng mahigpit sa biyanan niya para masakal ko siya. Blag. Isang tunog ng pagkawasak. Ang mukha ni Andrea ay biglang nag-iba. Tapos na ang palabas. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay namumuo ang luha, biglang natuyo. Namula ito sa matinding put at galit. Alam niyang natalo na siya. Iniyuko niya ang kanyang mukha sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga balikat hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa pagtawa. Isang tuyo at matalim na halakhak ang umalinggaw sa silid. Umamin na pala ang hayop na iyon.
Sige, kung gusto niyong marinig, ikukwento ko sa inyo. Naging malamig at diretsahan ang boses ni Andrea. Ang pagpapakasal kay Brian. Siyempre para sa pera. Guwapo, mayaman pero matabang parang tubig. Ang buhay sa bahay na iyon ay parang nasa kulungan. Ang biyenang iyon, nakabantay na parang kiki. Kahit saan ako magpunta, kahit anong gawin ko. Laging inuusisa. Kay Rico lang ako nakaramdam ng buhay. Adik nga, pero sinusunod niya lahat ng gusto ko. Ibinibigay niya sa akin ang pakiramdam na hindi kailanman maibibigay ng asawa ko. Napakatapang ng matandang babaeng iyon. Naghihinala na siya pero hindi siya gumawa ng gulo. Nag-ala detective siya. Palihim siyang sumunod, kumuha ng litrato, nag-record ng video. Baka nagpaplano siyang kolektahin ang lahat ng ebidensya, tapos sipain ako palabas ng bahay na walang ni isang kusing. Pero minalas siya. Huminga ng malalim si Andrea. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, tila muling binabalikan ang madilim na sandaling iyon. Nang araw na yon, naglalambingan kami ni Rico sa isang abandonadong bodega sa gilid ng ilog. Sa kalagitnaan ng aming saya, biglang tumigil si Rico. Namutla ang mukha niya. Itinuro niya ang siwang sa dingding. Tumingin ako sa direksyong itinuro niya. Nandoon siya, si Luciana. Nakatutok ang hawak na cellphone diretso sa amin. Nang mahuli siya, nagpanik siya at tumakbo sa kanyang sasakyan. Kumulo ang dugo ko. Sumigaw ako kay Rico, habol. Hulihin mo siya, huwag mo siyang hahayaang makatakas. Hinabol namin siyang dalawa sakay ng motor at matagumpay na na-corner sa isang tahimik at masukal na kalsada. Tumalon ako pababa. Sa pilitang binuksan ang pinto ng sasakyan niya at sumigaw sa mukha niya. Sinusundan mo ba ako? Anong gusto mo? Hindi rin siya nagpatalo. Nanginginig ang mga kamay niya. Pero ang bibig niya ay nang iinsulto pa rin. Kailangan kong ipakita ang tunay mong mukha sa anak ko. Malandi. Ang salitang malandi ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Alam kong tapos na ang lahat. Kung hindi siya ang mamatay, ako ang palalayasin sa kalsada. Lumingon ako kay Rico. Sabog siya. Mapungay ang mga mata. Sumigaw ako, patayin mo siya, Rico. Bilisan mo. Nag-alangan si Rico. Pero ako hindi. Sumugod ako mula sa backseat gamit ang buong lakas ko para pigilan ang parehong mga kamay niya. Mas malakas ang matandang babae kaysa sa inakala ko. Nagpupumiglas siya ng matindi. Nang makita iyon. Sa wakas ay inilagay ni Rico ang nylon cord sa liig niya mula sa harapan. Tapos hinila niya iyon ng buong lakas. Naramdaman ko ang unti-unting paghihina ng katawan niya sa mga kamay ko. Nalalaki ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Ang titig na iyon ay sumusumpong pa rin sa akin hanggang ngayon. Nakita ko ang isang basahan sa dashboard ng sasakyan. Kinuha ko ito at agad na isinaksak sa bibig niya para tuluyan na siyang tumahimik. Nang talagang patay na siya, doon lang kami natauhan. Natakot. Siyempre natakot, pero kailangang iligpit ang bangkay. Binalot namin siya sa lumang trapal at isinakay sa compartment. Naghintay kami hanggang hating gabi. Tapos binitbit namin lula ng motor ni Rico papunta sa barge ng buhangin. Napakabigat ng bangkay niya. Hirap na hirap naming kinalagkad iyon paakyat ng barge. Amoy putik, amoy langis ng makina, amoy ng dugong malansa na naghalo-halo, nakakadiri. Ginamit namin ang pala sa buhangin na nandoon. Naghukay ng mababaw, itinapon siya roon at tinabunan ng buhangin ng madalian. Naaalala ko pang kinuha ko ang cellphone niya, tapos kasama si Rico ay pumunta kami sa gitna ng tulay sa ilog, sinira iyon at itinapon. Pagkatapos noon, umuwi ako. Ang una kong ginawa ay maligo. Kinuskus ko ng maigi ang buong katawan ko hanggat kaya ko. Pero pakiramdam ko nakadikit pa rin ang malansang amoy na iyon. Pagkatapos nun, tinawagan ko ang asawa ko at umiiyak na ibinalita na nawawala ang ina niya. Ang detalyado, hubad sa katotohanan, at malamig na pag-amin ni Andrea ang tumapos sa buong kasong ito. Ang paglilitis sa korte na sumunod ay isa na lamang pormalidad. Sa upuan ng akusado, hindi umiyak si Andrea, walang pagsisisi, nagpakita lamang ng blanko at pasignadong ekspresyon. Ibinaba ng hukom ang hatol.
Reclusion perpetua, panghabang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol, para kay Andrea Reyes. Isang mabigat na sentensya para sa demonyong nagpanggap bilang masunuring manugang. Habang buhay din sa rehas para kay Rico, ang kalaguyong sumakal sa isang ina para lamang sa isang dose ng droga at sa udyok ng isang malupit na manipulator. Nakamtam ang hustisya, ngunit ang sugat at pagkawasak ng isang pamilya ay mananatili magpakailanman. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kabuuan ng kasong ito. Ang masakit na trahedya ng pamilyang Villanueva ay isang matinding paalala para sa ating lahat. Ang kasong ito ay hindi lamang naglalantad sa sukdulang kasamaan na dulot ng kasakiman at pagkamakasarili, ngunit nagpapakita rin kung gaano karupok ang tiwala sa relasyon ng pamilya. Sa likod ng perpektong panlabas, maaaring may nakatagong malalim na bangin ng kasinungalingan. Isang mahalagang aral tungkol sa pag-iingat at tungkol sa pagkilati sa isang tao, hindi lamang mula sa kanyang mga salita, kundi pati na rin sa kanyang mga